Binalita ko kahapon ang tungkol sa malaking interest ng Miami Heat kay Russell Westbrook mga kaibigan, ngayon naman pati po si Klay Thompson ay gusto nilang makuha. Well, ito yung mas kailangan talaga ng Heat ngayon ang dagdag shooter o mga shooters na papaligid kina Bam at Giannis. Malaking issue sa roster ng Miami next season ang kanilang spacing, magandang galaw ang pagkakakuha nila sa former Denver Nuggets sharpshooter na si Tim Hardaway Jr. At kapag madagdagan pa ang hit ng Klay Thompson ay paniguradong mapapadali lang sa kanila ang laro, kayang palagan ang kahit anumang grupo ang kaharap kahit hindi na makuha si LeBron ay goods na ang team nila dahil sa may Giannis Antetokounmpo na nga ang Miami. Mas okay rin kung pati si Brody ay makuha nila isang veteranong guard na makakatulong sa playmaking dagdag tulis sa kanilang opensa. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kapag matuloy sina Russell Westbrook at Klay Thompson sa Miami Heat? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman sa patuloy na malaking storya patungkol kay LeBron James ay may bagong update galing mismo kay Shams, kung saan sinabi nitong sobrang malapit na nga daw ang desisyon ni LBJ, mukhang oras na daw po para sa final decision ng tinaguriang The King LeBron. May 5 team ang hanggang ngayon ang nangunguna sa listahan kay LeBron, ito ay ang team ng Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers at Minnesota Timberwolves. So paulit-ulit na lang ang balita kay LBJ, parang walang nagbago, nananatiling chismis pa rin ito ngayon, kasi hindi pa nga siya kumpirmadong nakapili na ng kupunan para ipagpatuloy ang kanyang career sa NBA. Ang alam lang natin na bago dito sa ulat ni Shams ay malapit nang magdesisyon ang 4-time Finals MVP mga kaibigan. Halos lahat ng NBA insider na pumapaligid sa liga ay nagsasabing this week malalaman na natin kung anong team ang napili ni LeBron. Ang Cleveland Cavaliers po yung pinakamaingay na pupuntahan ni LBJ, marami ang naniniwalang Cavs ang pipiliin niya, franchise na nag-draft sa kanya at doon na rin siya magre-retiro. Well, para sa akin talagang may punto naman syempre ang mga fans tungkol sa chismis na pagbabalik ng The King sa Cavs. Ang problema, iwan ko lang kung magiging masaya ba siya kasama sina James Harden at Donovan Mitchell, dyan hindi po tayo sure, kaya matik na mapapaisip si LeBron sa tungkol dyan. Maliban na lang siguro kung makuha nila si Kyrie Irving via trade, kung saan sobrang maingay ang trade rumors na ito ngayon, 3-team trade sa pagitan ng Cavs, Heat at Mavs. Makukuha ng Cleveland sina Kyrie Irving, Daniel Gafford at Najee Marshall, sina Jarrett Allen, Nikola Jovic, Dennis Schroeder at Davion Mitchell naman mapupunta ng Dallas. Habang si James Harden ang makukuha ng Miami Heat. So napaka-solid ng trade ideya na ito. Ang James Harden sa Heat yata ang mas kailangan ni Bam at Giannis over Davion Mitchell, isang matinik na guard na paniguradong mag-fit kay Giannis. Kapag natuloy din ang sinasabing 3-team trade ay isa ang Cavs sa magbebenepisyo ng malaki, kasi kapag nakuha nila si Kyrie ay sobrang mataas ang chance na magbabalik si LeBron sa Cleveland. Matinik na duo ang Kyrie at LBJ, tiyak magiging masaya rin ito. Pero sure ako hindi bibitawan ng Dallas si Kyrie, noon palang sinasabi na ng front office nila na hindi bibitawan si Uncle Drew. Ibig sabihin mukhang malabo na magbalik si LeBron sa Cleveland kung ang mga makakasama niya doon ay sina James Harden at Donovan Mitchell. Subukan niyo pong maglaro sa Not Go, hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa Not Go ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Mas may sense kung sa Warriors siya pupunta, makakasama niya ang greatest shooter at best friend na si Draymond. Marami ang naniniwala na Golden State ang pipiliin ni LBJ sa Dubs, magiging masaya ang lahat, magkakabati na ang mga magkaaway na mga fans ng Warriors at Lakers. Tataas din ang market dito, papaldo ang liga, biruin nyo nga namang magkakasama ang dalawang legend sa iisang kupunan na hanggang ngayon sila pa rin ang nakikitang mukha ng liga. Matik mas magkakaroon ng interest ang mga fans na manood sa NBA. Kayo, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang. Samantala, isang dagdag na magandang senyales sa Warriors para kay LeBron ang sinabi ni Anthony Slater, na walang ibang player sa ibang kupunan ang magkukumbinse ni LeBron na sumanib sa kanila. Ibang usapan pagdating sa Golden State Warriors, sina Steph at Draymond ay kayang-kaya na makumbinse si LBJ na sumanib sa kanila. Maliban sa friendship ay syempre subok na sina Steph at Dre sa championship, 4 na beses nang nag-champion, kaya hindi talaga sila basta-basta. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kung tuluyang mapunta si LeBron sa Warriors? I-comment lang po. Hearing about timing of LeBron's decision.
MJ, every day LeBron James inches closer and closer to a decision. It's decision time for LeBron James. Also have an advantage and they know it, and it's what you just played. Draymond Green is pitching LeBron James on vacation, and I was in Tahoe the other day, and Steph Curry said he's been in contact with him. Not many people in this process can reach LeBron James directly, but the Warriors players can.